Tara po, magbasa po tayo ng Biblia. Ah, Bagong Tipan, Lucas Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 40. So New Testament, Luke chapter 2, verse 36 to 40. So, yeah, hindi ko na po pagtatagalin, babasahin ko na po to. Ito na yung last part ng series na binabasa natin na may title na Inihandog si Jesus sa Templo. Okay, basahin ko na po, verse 36. Naroon din ang isang babaeng propeta na matandang-matanda na. Siya si Ana na anak ni Phanuel at mula sa lahi ni Asher. Namatay ang asawa ni Ana. Namatay ang kanyang asawa noong 7 taon pa lang silang kasal. So 7 years lang tumagal yung pagsasama nila. Byuda. Byuda na po si Ana rito. And old woman na po si Ana. So verse 37. At namuhay siyang isang byuda hanggang sa edad na 84, 84, age of 84. Araw at gabi siyang nasa templo, sumasamba sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, prayers, at pag-aayuna, prayers and fasting. 38. Noong oras ding iyon, lumapit siya kina Jose at Maria, Joseph and Mary, at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Mapapansin niyo sa 36, babaeng propeta, prophetess, si Ana. Ngayon, sa 38 naman, nag-prophesy na siya. Noong oras ding iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa bata, tungkol kay Jesus, sa lahat na naghihintay ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. So, yung sinabi pinrophesy ni Ana is about Jesus Christ and how Jerusalem will be saved by God. 39. Nang maisagawa na ni Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazareth na sakop ng Galilea. 40. Lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at siya'y napakatalino at kalugod-lugod sa Diyos. So, yung mga takeaways ko dito, o yung mga possibly surface level message pero may suntok na meaning. May diin is yung babaeng propeta, si Ana. So, si Ana, or babae ng time na yon, uncredible witness. Hindi credible witness. Not a credible witness. Tapos propeta pa. Pero bakit yun ang description sa kanya? Kasi wala na siyang malis. 84 na siya. Wala na siyang hidden agenda. Anong gagawin niya? 84 years old, tapos manloloko pa. Magpapanggap na matalino, magpapanggap na sugal pang hindi. Yung nanggagaling sa bibig niya na is hindi nanggagaling sa kanya, nanggagaling yan sa Holy Spirit. And nag-teach, nag-share siya, nagsasabi siya ng mga bagay na matalinghaga or may wisdom. And yung sinabi niya rito is, doon pa lang may wisdom na eh. Hindi naman niya kilala si Jose at si Maria. Pero nilapitan niya. Tapos, nagpasalamat siya sa Diyos. And nag-prophesy. So, ibig sabihin, kahit unqualified, gagamitin ng Panginoon. And yung Panginoon na nagko-qualify, hindi tao. Sa mata ng tao, unqualified. Pero sa mata ng Diyos, mas gagamitin ko siya kung tingin nyo unqualified siya para makita niyo yung kapangyarihan ko at kalugod-lugod ako sa inyo. Dahil yung mga tao na tingin nyo hindi karapat-dapat sa panlabas na anyo. Pero ang panloob ay nakikita ko at magagamit ko sila.
Ito na nga, si Ana, isang example. Tapos aside from that, na gagamit si Lord kahit hindi ka paniwala sa mata ng tao, hindi nagme-make sense sa mata ng tao bakit siya ginamit. Bakit si Ana ginamit para mag-prophesy dito? Babae nga siya. Kayo ba Diyos? Ako Diyos eh. Sa mata ninyo, hindi okay. Pero sa mata ko, kita ko yung puso at isip niya na. So, gagamitin ko ang bibig niya upang mag-declare ng gusto ko ipa-declare. Tapos naman dito yung verse 40. Una, ni Maria at ni Jose being obedient to God because they experience and they encounter God. And sa mga Jews back then, hinihintay na, kumbaga, imagine, napakatagal na panahon na walang lumalabas na prophet ng time na yun. 300 to 400 years of silence kung tawagin. Nalimutan ko lang kung 300 or 400 pero nandun lang yun sa dalawang 300 or 400 years of silence after ng book ng Malakay. Malakay is the last book in the Old Testament. So anyways, going back. So, obedient sila Mary and Joseph. They did the things that the angel of the Lord, or Angel Gabriel, an angel of the Lord, instructed them to do, and also followed the tradition, not only the tradition, the law of Moses. And also, nung verse 40 na, Jesus Christ grew in stature, in strength, stature in wisdom, and has been favored by the Lord. Kung makikita nyo rito, ito yung deeper meaning. Para sa akin to ayoko impose sa inyo, bahala po kayo kung ito-take nyo hindi. Pero para sa akin, dito pa lang, bata pa lang, si Lord, pinapakita na sa mga tao yung sign na He is set apart. He is holy. Kasi tignan niyo po rito, He grow in favor, strength, and wisdom. Tapos sabi ko sa Tagalog, lumaki ang batang si Jesus at naging malakas. Grow in strength. At siya'y napakatalino. And in wisdom. At kalugod-lugod and in favor with God. Sa time na yun, kasi di pa nila alam na si Jesus Christ is the Messiah and is God as well. So, the God of Jacob, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ganun-ganun nila yun. Kasi takot silang banggitin yung Yahweh. Adonai nga tawag nila, Lord nga. Adonai. Anyways, yung description dito, bakit kailangan i-describe ito na ganito? Because this is different from a boy, a man, or a young adult growing up. So, nakikita nila pa, wisdom ni Solomon, o mas maano pa to. Kasi may part dito sa gospel na makikita na si Jesus, ng bata pa lamang siya, is nagpipreach na siya or nagsishare na siya ng knowledge, ng wisdom ng Yahweh. Tapos yung mga tao, nakapalibot sa kanya, ay manghang-mangha sa mga sinasabi niya. Doon pa lang kakaiba na siya. So, bata pa lamang, nakaset apart na si Lord. Hindi siya ordinaryong bata. Hindi siya ordinaryong bata. And something special in him. There's something special in him. And as he grew older, it becomes clearer and clearer and clearer. And then when he was 30 years old, he started his ministry. It lasted for 3 years. Ministry of our Lord Jesus Christ only lasts for 3 years when he was here on earth. What time is it? What date is it? 2026. July 27, if I'm not mistaken. July 27, 2026. And the ministry of the Lord is still moving forward, reaching the lost sheep. And up until the gospel reached the lost sheep, every lost sheep, then he will be returning back for the second time. Now, ang wisdom, 9 minutes na. Ang wisdom na, or ang revelation na pinakita sa akin ng Lord ngayon is, bata pa lamang si Jesus, meron na siyang public signs.
meron siyang mga private signs. For example, kay Mary, kay Zachariah, kay Elizabeth, kay Joseph, kay Simeon, kay Anna, noong mga time na to. Pero yung public signs, meron na siyang glimpse of public signs that he is consecrated, that he is set apart, that he is holy. Being favored by the Lord, anointed. Alam nila yung experience. Sabagay, hindi nila naabutan kasi new generation na sila ng lahi ni David eh. Pero kay David, meron ding wisdom favored by God. And sinusunod nila. Kaya lang si Jesus, hindi nila masunod. Anyways, that's a different topic kasi sa paglaki niya yun. So, yeah, I think that's it. I'm gonna let you go because I'm gonna do another reading. Bible study naman yun. So, Exodus naman siya. Exodus chapter 31. So, New Testament, Old Testament. Tapos after nung Bible study, babalik tayo sa KJV. Pero magre-research muna po ako because I'm really digging deeper sa Koine Greek. Actually, not too deep pa nga eh. Kasi sobrang time consuming. And medyo kailangan kong laanan ng oras. So, padalawa-dalawang verse muna. And maraming ginagamit ni Satan para i-distract ako. Marami, napakadami. Sobrang, yung attack ni Satan sa akin, sobrang, nung wala pa ako kay Jesus, busy, hinahayaan niya lang ako, hayaan mo lang, gawin mo lang lahat ng gusto mo. Ngayon, alam ni Satan na kay Jesus ako, lahat ng way, talagang inaata, lahat ng way, lahat ng pwede niyang ipagamitin pang gulo sa isip ko, gagamitin niya. So, I need to dwell on the word. Marami nga akong bagay na hindi na magawa ngayon. As in, I mean, marami akong gustong gawin. Siguro ina-allow to ni Lord para sabihin, baby, just focus. Just focus. Don't perform. Just focus on me. Focus on me. Kasi iniisip ko, Lord, ano yung sinasabi mo sa akin dito? Medyo mahirap pa. Pabigat ng pabigat, pahirap ng pahirap. Tapos pa-complicate, naging komplikado. I'm on the season of testing of faith. Not testing of faith, strengthening. Strengthening of faith. Same na rin yan, testing of faith. Kasi paano ka mas-strengthen kung di ka matetest? Ha? Ano yun, bigla ka na lang lalakas. Ang lakas mo na. Hindi ka man lang nagbuhat. Kaya ko nang bumuhat ng 50 pounds pagising ko. Pero di mo man lang tinrain yung katawan mo. Testing na sa testing season ako, Lord. Yung mga bagay na out of control at yung mga bagay na sobrang gulo, sinusurrender ko na sa Kanya. Mas gusto ko na ngayon. Surrender kay Lord. Yeah. Tapakulang ko na kayo. Daldal ko na naman. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow.